Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at mayroon akong 35 taong karanasan sa medisina. Ngayon ay susuriin natin ang paksa ng 7 karaniwang gamot na maaring makasira sa iyong mga bato, kidneys. Nabubuhay tayo sa panahon ng maraming gamot. Nakakatulong ang mga ito sa atin sa maraming paraan, ngunit maaari rin itong dahan-dahang makasira sa ating katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga bato ay hindi nagagana ng kasing husay. Mahalagang ilayo natin ang mga ito sa sobrang dami ng kemikal at gamot, ngunit mahirap ito dahil kadalasan ang pagtanda ay nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan at mas maraming gamot na kailangan inumin. May ilang partikular na gamot na nephrotoxic, ibig sabihin ay direkta o hindi direktang nakakasama sa mga bato. Dahil dito, humihina ang kakayahan ng bato na salain ng dugo at naiipon ang mga nakakapinsalang dumi na nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan. Ang tindi ng pinsala sa bato ay sinusukat sa mga yugto, mula sa bahagyang problema sa paggana hanggang sa tuluyang pagkasira. Ang panganib ng pinsala sa bato mula sa gamot o drug-induced nephrotoxicity ay tumataas habang ikaw ay tumatanda at meron ng kondisyon sa bato. Meron 2 pangunahing uri ng pinsala sa bato mula sa gamot, ang dose-dependent toxicity at idiosyncratic toxicity. Ang dose-dependent toxicity ay nangangahulugang tumataas ang pinsala habang tumataas ang dosis. Sa kabilang banda, ang idiosyncratic toxicity ay hindi mahuhulaan at nag-iiba sa bawat tao. Minsan, mas mabuti na iwasan na lang ang mga gamot na ito. Ang drug-induced nephrotoxicity ay maaaring magresulta mula sa pagkasira ng tissue ng kalamnan o rhabdomyolysis, pagkamatay ng tissue ng bato o renal infarction, at pagdami ng asido o renal tubular acidosis. Maaari itong magdulot ng pagbaba ng function ng bato at iba pang kondisyon tulad ng nephrotic syndrome o electrolyte imbalances. Sa video na to, susuriin natin ang epekto ng mga karaniwang gamot sa kalusugan ng bato at magbibigay ng practical na payo para ligtas na pamamahala sa mga gamot na ito. Tandaan, ang pag-unawa sa mga panganib na kaugnay ng mga ito ay makakatulong sa iyo na gumawa ng matalinong desisyon tungkol sa iyong pangangalaga sa kalusugan. Manatiling nakatutok at alamin kung paano protektahan ang iyong mga bato habang epektibong ginagamot ang iba pang kondisyon sa medisina. Bago tayo magsimula, pakitanda na ang lahat ng impormasyong makikita mo sa video na to ay ginawa ng mga tao para sa mga tao. Maaari mong bisitahin ang aming website sa health.com upang makita ang aming advisory board at ang aming koponan sa likod ng mga video na to. Hindi kami gumagamit ng mga artificial intelligence writing tools tulad ng ChatGPT upang automatikong gumawa ng nilalaman. Tinitiyak namin ang aming impormasyon ay lubusang fact-check, walang kinikilingan, at sinusuri ng mga kwalipikadong profesional. Sige, oras na para balikan natin ang mga gamot na maaaring makasira sa iyong mga bato. 7 antibiotics. Ang mga antibiotics ay madalas na inirereseta, ngunit mayroon tong kaakibat na panganib. Nagrereseta ba ang iyong doktor ng antibiotics para sa iyong namamagang lalamunan, impeksyon sa balat o iba pang impeksyon? Kung gayon, maaaring nakakasama ito sa iyong mga bato. Una, tingnan natin kung ano ang mga antibiotics. Ang antibiotics na kilala rin bilang antibacterials o antimicrobials ay isang grupo ng mga gamot na idinisenyo upang labanan ang mga impeksyon ng bakterya. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpatay sa bakterya o pagpigil sa pagdami ng mga ito. Maaari mong makita mga karaniwang antibiotics na may mga brand names tulad ng Cipro, Augmentin, Flagyl, Bactrim o Amoxicillin.
Ang mga gamot na ito ay maaring inirereseta upang gamutin ng strep throat, pneumonia, impeksyon sa ihi o UTI, urinary tract infection o impeksyon sa balat. Ang antibiotics ay makakatulong sa mga bacterial infections na ito, ngunit hindi nito kayang gamutin ang mga viral infections tulad ng sipon, trangkaso, bronchitis, karamihan sa ubo, at karamihan sa namamagang lalamunan. Kaya dapat kang maging maingat kapag nagre-reseta ang yung doktor ng antibiotics. Kung hindi ito inireseta ng tama, maaari kang makaranas ng mga side effects tulad ng pagtatae at problema sa atay at bato. Kahit na ginagamit ng tama ang ilang antibiotics tulad ng polymyxins, aminoglycosides at vancomycin, ay maaaring makasama sa iyong mga bato. Sa madaling salita, ang iyong mga bato ay may mahalagang papel sa pag-alis ng antibiotics at iba pang gamot mula sa iyong katawan. Ngunit mag-ingat, ang antibiotics tulad ng polymyxin ay maaaring makasira sa mga kidney cell membranes, posibleng magdulot ng pinsala sa bato. Katulad nito, ang isa pang antibiotic, ang aminoglycosides, ay maaaring maipon sa kidney cells na nagdudulot ng pagkamatay ng cell at pinsala sa kidney tubules. Sa pangkalahatan, ang mekanismo kung paano nagdudulot ng pinsala sa bato ang bawat antibiotic ay hindi pa rin lubusang nauunawaan, ngunit maaaring kasama dito ang pamamaga at pinsala sa kidney cells. Para maging epektibo ang antibiotics at ligtas para sa kalusugan ng bato, mahalaga na gamitin ang mga ito ng tama. Alam mo ba na halos 1/4 ng antibiotics na inirereseta sa Estados Unidos ay hindi angkop para sa mga kondisyong ginagamot? Ito ay ayon sa isang ulat mula sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC at isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association. Bago ka humingi ng antibiotic, o kung ang iyong doktor ay nagreseta nito, mahalagang malaman kung anong mga kondisyon ang kayang gamutin nito. Maaari mong tanungin sila, kailangan ba to? At karamihan sa mga doktor ay masayang ipapaliwanag kung bakit ito kailangan. Kung talagang kailangan ng antibiotic, sundin ang dosis ng eksakto ayon sa tagubilin at sundin ang anumang kinakailangan sa pagkain. Kahit na bumuti ang iyong pakiramdam, huwag kailanman magtago ng antibiotics para sa hinaharap o ibigay ang iyong iniresetang antibiotics sa iba dahil ang mga reseta ay akma sa mga individual na pangangailangan sa kalusugan at kondisyon. Nasisiyahan ka ba sa aming video sa ngayon? Kung gayon, mangyaring bigyan kami ng pahiwatig sa pamamagitan ng pag-like at gagawa kami ng mas maraming nilalaman tulad nito. 6 na non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs. Maaring hindi kinikilala ng ilan ang non-steroidal anti-inflammatory drugs, ngunit narinig mo na ba ang ibuprofen, aspirin, Motrin, Celebrex, Tylenol, Celecoxib o Naproxen? Oo, lahat sila ay NSAIDs at maaari mong bilhin ang ilan sa mga ito nang walang reseta. Sa katunayan, ang NSAIDs ay napakakaraniwan. Mahigit 30 milyong tao ang umiinom nito araw-araw. Ang NSAIDs ay karaniwang ginagamit upang mapawi ang sakit ng ulo, pilay, sipon at trangkaso at sakit mula sa arthritis. Sa kanilang kaibuturan, ang NSAIDs ay pangunahing gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa isang enzyme na tinatawag na cyclooxygenase o COX. Tumutulong ang enzyme na to sa paggawa ng mga sangkap na nagdudulot ng sakit. Gayunpaman, mahalaga rin ang COX para sa pagprotekta sa mga bato sa panahon ng stress at pagtulong sa pag-regulate ng paglabas ng sodium at tubig. Kaya kapag hinaharangan ng NSAIDs ang COX, ito ang isang malaking dahilan kung bakit ang mga gamot na to ay maaring makasira sa iyong mga bato. Sa katunayan, lahat ng NSAIDs ay maaring magdulot ng acute kidney injury o AKI
lalo na sa mga matatanda at kapag iniinom sa mataas na dosis o sa matagal na panahon. Ang pinsala na ito ay lumalabas sa dalawang pangunahing paraan. Una, dahil sa pagbabago ng daloy ng dugo. At pangalawa, dahil sa pamamaga parehong sanhi ng pagharang sa COX. Una, ang pagharang sa COX ay maaaring magpakipot ng mga kidney blood vessels na nagpapababa ng daloy ng dugo. Maaari itong magdulot ng fluid retention, alta presyon at kahit banayad na pansamantalang kapansanan sa bato. Kung hindi ito masusuri, maaaring magdulot ito ng mas malubhang problema tulad ng acute tubular necrosis, kung saan namamatay ang kidney tubules dahil sa kakulangan ng oxygen, at acute kidney failure. Bagaman ito ay maaaring magmukhang acute kidney failure sa simula, maaari itong lumala at maging chronic kidney disease. Pangalawa, bagaman ang NSAIDs ay anti-inflammatory drugs, ang matagal na paggamit nito ay maaaring magdulot ng pamamaga sa kidney tubules. Ang maliliit na istrukturang nagsasala ng dumi. Bihira ang pamamaga na ito, ngunit sa pangkalahatan ang mga problema sa bato na nagmumula sa NSAIDs ay isang malaking pagkabahala na nakakaapekto sa 1 hanggang 5% ng mga araw-araw na gumagamit sa buong mundo. Nangangahulugan ito na bawat taon, humigit kumulang 500,000 hanggang 2.5 milyong tao ang nakakaranas ng pinsala sa bato mula sa NSAIDs. Ang mas masahol pa, ang mga gamot na ito ay madalas na kasama sa mga pag-admit sa ospital dahil sa adverse drug events na ang ilan ay maaaring nakamamatay. Sinuri ng isang pag-aaral noong 2006 na inilathala sa Journal of the American Society of Nephrology ang data mula sa mahigit 10,100 at 84 na tao na inireseta ng NSAIDs para sa iba't ibang kondisyon. Ipinakita ng mga resulta na ang paggamit ng NSAIDs ay nagpataas ng panganib ng acute kidney injury ng 26%, lalo na sa loob ng unang 30 araw ng paggamit. Binibigyang diin ng resultang ito ang pangangailangan para sa pag-iingat kapag nagre-reseta at gumagamit ng mga gamot na to. Sa isa pang pag-aaral, sinuri ng mga siyentipiko ang 79 na pasyente na may chronic musculoskeletal pain na uminom ng NSAIDs sa loob ng 12 buwan. Natuklasan nila na ang karamihan sa mga pasyente ay nagkaroon ng pagbaba sa function ng bato pagkatapos gumamit ng NSAIDs, ngunit bumalik sa normal pagkatapos lumipat sa iba pang pampamanhid. Para sa mga interesadong makita ang ebidensya, ang mga pag-aaral na sumusuporta sa aming mga pahayag ay ibinigay sa link sa aming description box. Ngayon, ang susunod na hanay ng mga gamot sa aming listahan ay maaring sorpresahin ka dahil karaniwan silang itinuturing na napakabuti para sa iyong mga bato. 5 diuretics. Nakakatulong ang diuretics sa mga kondisyon tulad ng fluid retention o pamamaga na kadalasang nakikita sa heart and kidney failure at liver cirrhosis. Ang ilang diuretics ay available sa mga botika ng walang reseta, ngunit ang mga prescription diuretics ay karaniwang mas malakas. Kabilang sa mga karaniwang diuretics ang hydrochlorothiazide o HCTZ, bumetanide sa Bumex, furosemide na ibinebenta bilang Lasix, spironolactone na matatagpuan sa Aldactone, at acetazolamide sa Diamox. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagtaas ng paglabas ng ihi. Mahalaga rin ang mga ito sa pagpapalabas ng labis na asin at tubig sa pamamagitan ng ihi na makakatulong sa alta presyon o high blood pressure, isang nangungunang risk factor para sa kidney disease. Kaya, ang diuretics ay karaniwang angkop para sa iyong mga bato. Bagaman kapaki-pakinabang ang diuretics sa pangkalahatan, hindi sila walang panganib, lalo na tungkol sa kalusugan ng bato.
Sa katunayan, hindi sila direktang nakakasira sa mga bato o nakakaapekto sa kanilang filtering function tulad ng NSAIDs. Sa halip, kumikilos sila sa mas mababang proseso ng bato. Binabago ang konsentrasyon at komposisyon ng ihi. Pinapataas nito ang dami ng ihi o binabago ang antas ng mga electrolytes dito. Kaya ang sobrang paggamit o mataas na dosis ng diuretics ay maaaring humantong sa pagkatuyo o dehydration, isang risk factor para sa pinsala sa bato. Isang pag-aaral ang sumuri sa 131 pasyente na gumagamit ng diuretics at nagkaroon ng acute kidney injury mula noong 1999 hanggang 2010 sa isang ospital. Sa simula, 76 at 0.2% ng mga pasyente ay mayroon ng kahit isa pang problema sa kalusugan bago simulan ang diuretics, kung saan ang chronic kidney disease o CKD ang pinakakaraniwan sa 55%. Natuklasan nila na ang mga pasyenteng gumagamit ng diuretics ay may mas mataas na antas ng sakit sa bato at ang mga risk factors nito tulad ng alta presyon at diabetes. Kung mas mataas ang dosis, mas malaki ang panganib. Gayun din, humigit kumulang 27.5% ng mga kaso ng acute kidney injury ay sanhi lamang ng diuretics, habang ang iba ay dahil sa kombinasyon ng diuretics at iba pang gamot. Kaya laging kumonsulta sa iyong mga doktor bago magsimula ng mga bagong gamot na may diuretics. Para sa mga taong may CKD na umiinom ng diuretics, mahalagang manatiling hydrated at regular na suriin ang mga electrolytes at kidney function. Ngayon, mas maraming home testing options na magagamit kaysa dati, kaya maaring suriin ng mga tao ang kanilang kidney function mula sa ginhawa ng kanilang mga tahanan. 4 na proton pump inhibitors. Ang proton pump inhibitors o PPIs ay malawakang ginagamit na gamot na available sa mga botika ng walang reseta. Ang mga gamot na to ay epektibong ginagamot ang mga kondisyon tulad ng gastroesophageal reflux disease o GERD acid reflux sa pamamagitan ng pagbaba ng produksyon ng stomach acid. Ito ay dahil tinatarget ng PPIs ang isang enzyme sa tiyan na tinatawag na hydrogen potassium ATPase o proton pump na mahalaga para sa paglalabas ng asido. Bagaman ang PPIs ay karaniwang ligtas at mahusay sa pagpapagaan ng acid-related discomfort tulad ng heartburn, mayroon pa rin itong mga panganib, lalo na para sa kalusugan ng bato. Halimbawa, ang PPIs ay nauugnay sa acute interstitial nephritis o AIN, isang kidney disorder na nailalarawan sa pamamaga sa pagitan ng mga kidney tubules. Bagaman maliit lamang ang bilang ng mga gumagamit ng PPI na nagkakaroon ng AIN, ang gamot na ito ay naging isang karaniwang sanhi ng drug-induced AIN sa mga mauunlad na bansa. Mas nakakabahala, ang AIN na sanhi ng PPIs ay kadalasang walang malinaw na palatandaan at kadalasang hindi napapansin. Kaya ang matagal na paggamit ng PPI ay maaring humantong sa pagbaba ng ang isang madalas na hindi napapansing side effect ng matagal na paggamit ng PPI ay ang mababang antas ng magnesium sa dugo o hypomagnesemia na nauugnay sa CKD. Sa madaling salita, ang hypomagnesemia ay maaaring makagambala sa iyong electrolyte balance at magdulot ng pamamaga na nagpapalitaw ng kidney disease. Ang mababang magnesium ay maaari ding humantong sa iba pang malubhang problema sa kalusugan, kabilang ang muscle spasms, seizures at irregular heartbeats. Isang cohort study noong 2019 sa Journal of Pharmacotherapy ang nag-imbestiga
sa mga epekto ng PPI sa kidney function. Sinuri ng pag-aaral na ito kung paano nauugnay ang paggamit ng PPI sa mga bagong kaso ng acute kidney injury o AKI at chronic kidney disease sa isang malaking grupo ng mga tao. Nang suriin nila ang isang grupo ng 73,335 tao, natuklasan nila na ang mga umiinom ng PPIs ay may 4,35 na beses na mas mataas na panganib ng AKI kumpara sa mga hindi umiinom. Katulad nito, ang pag-inom ng PPIs ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng CKD. Nang suriin ng mga mananaliksik ang isang grupo ng 84,671 tao, ang mga gumagamit ng PPI ay may 1 at 2 tenths na beses na mas mataas na panganib ng CKD kumpara sa mga hindi gumagamit. Kaya ang mga taong umiinom ng PPIs ay dapat magkaroon ng regular na check-ups upang masubaybayan ang kanilang kidney function at antas ng magnesium. Pagkatapos ng lahat, huwag hayaang ang solusyon sa isang problema ay maging sanhi ng isa pa. Bagaman ang PPIs ay maaring magbigay ng malaking ginhawa mula sa mga acid-related issues, ang matagal na paggamit nito ay maaring makasama sa iyong mga bato at magdulot ng iba pang problema tulad ng mga impeksyon, bali, o kakulangan sa nutrisyon. Kaya mahalaga na inumin ang PPIs sa pinakamaikling panahon upang maibsan ang mga acid-related issues nang hindi nagpapataas ng panganib ng mga side effects. 3 ACE inhibitors. Ang angiotensin converting enzyme o ACE inhibitors ay mga reseta na gamot na malawakang inirereseta upang pababain ang presyon ng dugo at pamahalaan ang mga kondisyon na nakakaapekto sa puso, daluyan ng dugo at bato. Ang mga karaniwang ACE inhibitors ay lisinopril na ibinebenta bilang Zestril, perindopril na matatagpuan sa Altas, enalapril sa Vasotec, at benazepril sa Lotensin. Ang mga gamot na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa isang enzyme na gumagawa ng angiotensin II na nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng presyon ng dugo. Sa pamamagitan ng paghinto sa enzyme na ito, ang ACE inhibitors ay nakakatulong na makapag-relax ng mga daluyan ng dugo, sa gayon ay nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapababa ng stress sa puso. Karaniwan, pinapabuti din ng ACE inhibitors ang daloy ng dugo sa mga bato na nagpapagaan ng trabaho sa mga mahalagang organ na ito na hugis bato. Ang pinahusay na daloy ng dugo na ito ay maaaring magprotekta sa mga bato lalo na sa matagal na panahon. Bukod pa rito, ang ACE inhibitors ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagkakaroon ng protina sa ihi, isang karaniwang problema sa mga kondisyon ng chronic kidney. Sa katunayan, ang ACE inhibitors ay karaniwang inirekomenda para sa mga taong may kidney disease. Bagaman merong mga protektibong benepisyo ang mga gamot na ito, hindi sila walang panganib. Kapag pinagsama mo sila sa NSAIDs at diuretics, ang iyong panganib ng AKI maaring tumaas. Gayun din, kapag hindi ka umiinom ng sapat na tubig upang matugunan ang mga pangangailangan ng iyong katawan, ang pag-inom ng ACE inhibitors ay maaring maglagay sa iyo sa mas malaking panganib ng AKI. Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong panganib ng AKI kapag umiinom ng mga gamot na ito, pinakamahusay na makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan upang mabawasan ito. Ang ilang mga tao ay nag-aalala na ang ACE inhibitors ay maaaring magpababa ng iyong estimated glomerular filtration rate o EGFR. Karaniwan, ang mas mataas na EGFR ay nagpapahiwatig ng mas mahusay na kidney function,
Gayunpaman, binabawasan ng ACE inhibitors ang EGFR sa pamamagitan ng pagpapagaan ng presyon sa mga bato na nagpapahintulot sa maliliit na filters na tinatawag na glomeruli na makapag-relax. Bagaman ito ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbaba sa EGFR, hindi ito nagpapahiwatig ng problema sa bato. Nangangahulugan lamang ito na nagpapahinga ang mga bato. Gayunpaman, minsan ang EGFR ay maaaring bumaba ng sobra. Ito ay lalong mapanganib sa mga pasyente na may heart failure, chronic kidney disease, o pagbara sa parehong renal arteries o bilateral renal artery stenosis. Kung mangyari ito, maaring ayusin ng iyong doktor ang iyong dosis o pansamantalang ihinto ang gamot upang mahanap ang sanhi. Tandaan na sa mga bihirang kaso, lalo na sa mga pasyente na may mga kondisyon tulad ng heart failure o matinding dehydration, ang ACE inhibitors ay maaaring magdulot ng acute renal failure. Gayunpaman, sa sandaling itinigil ang gamot, karamihan sa mga pasyente ay gumagaling ng walang pangmatagalang pinsala sa bato kahit na nangailangan ng dialysis. Kaya, ang mga pasyente na may heart failure, diabetes o CKD ay nakikinabang sa ACE inhibitors dahil pinapagaan nila ang bigat sa mga bato at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa bato. Gayunpaman, ang mga dosis ay dapat na ayusin ng maingat at ang kidney function ay dapat na regular na suriin. Dalawang antiviral drugs. Karamihan sa mga virus ay gumagaling ng walang antiviral drugs, ngunit inirereseta sila ng mga doktor para sa malubha o matagal na mga nakakahawang sakit tulad ng COVID-19, Ebola, trangkaso, genital herpes, hepatitis B at C, at HIV. Ang mga gamot na to ay maaaring magpagaling ng trangkaso at labanan ang iba pang mga virus mula sa iyong katawan. Para sa trangkaso, dalawang karaniwang antiviral drugs ay oseltamivir at zanamivir relenza. Sa kaibahan, para sa mga chronic infections tulad ng HIV, hepatitis at herpes, ang mga antivirals ay hindi kayang pagalingin ang mga ito ng tuluyan, ngunit maaari nilang mapagaan ang mga sintomas at mabawasan ang kanilang tindi. Nag-aalok ang mga antiviral drugs ng maraming benepisyo sa paggamot ng mga viral infections, gayunpaman hindi maaaring baliwalain ang kanilang potensyal na makasama sa mga bato. Ang panganib na to, maging mula sa direktang toxicity o pagdami ng kristal na maaaring magdulot ng kidney stones, ay isang seryosong pagkabahala. Kailangan ang maingat na pamamahala at customized treatments, lalo na para sa mga taong meron ng problema sa bato. Halimbawa, ang remdesivir, isang gamot para sa emergency use sa mga kaso ng COVID-19. Naglalaman ng remdesivir ng isang sangkap na tinatawag na SBCD na pangunahing inilalabas mula sa katawan ng mga bato. Sa mga taong may problema sa bato, ang SBCD ay maaaring maipon at magdulot ng kidney toxicity. Ang ilang clinical trials ay hindi pantay na nagulat ng pagbaba sa kidney function sa remdesivir. Bukod pa rito, ipinakita ng data mula sa global databases ang isang makabuluhang pagtaas sa mga kaso ng acute kidney failure na nauugnay sa remdesivir kumpara sa iba pang gamot sa COVID-19. Gayunpaman, walang sapat na large-scale clinical data upang kumpirmahin kung ligtas o nakakasama ang remdesivir para sa mga taong may problema sa bato. Kaya, kinakailangan ang karagdagang pag-aaral upang magbigay ng kalinawan sa lugar na ito. Bukod sa remdesivir, ang paggamit ng mas epektibong antiviral drugs ay madalas na nagdudulot ng drug-induced acute kidney injury. Ang ilang antiviral drugs tulad ng cidofovir, adefovir, foscarnet, acyclovir, interferon, at tenofovir ay maaring direktang magdulot ng cell death sa kidney tubules
sa pamamagitan ng pagbaba ng daloy ng dugo o pagtaas ng mga toxins. Ang kondisyon na ito ay tinatawag na acute tubular necrosis. Bukod pa rito, ang antiviral drug na atazanavir ay maaring magdulot ng pamamaga sa interstitial tissue ng mga bato na nakakasira sa kidney function. Gayon din, ang indinavir at foscarnet ay maaring magdulot ng pagdami ng kristal sa mga bato na bumabara sa kidney tubules. Sa kaibahan, ang ilang antiviral drugs tulad ng Viread at foscarnet ay makakatulong sa pamamahala ng pinsala sa bato, ngunit nagdudulot din sila ng kapansin-pansing panganib ng kidney failure. Sa makatuwid, ang pag-inom ng mga gamot na ito sa ilalim ng malapit na pangangasiwa ng doktor ay mahalaga upang mapangalagaan ang mga bato. Gayon din, upang ligtas na magamit ang antiviral drugs, huwag kailanman lumaktaw ng dosis o hindi pantay na inumin ang mga ito. Ang gawaing ito ay maaaring humantong sa pag-angkop ng virus na nagpapababa ng pagiging epektibo ng antiviral. Ito ay tinatawag na antiviral resistance. Tandaan din na ang antiviral drugs ay available lamang na may reseta, kaya huwag bilhin ang mga ito online o mula sa mga hindi opisyal na pinagmulan. Isang lithium. Ang lithium ay isang prescription medication para sa pagpapatatag ng mood at ilang mga sakit sa pag-iisip. Kabilang sa mga problemang pang-iisip na to ang mania, kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding pagkasabik, sobrang aktibo o madaling madistract, at bipolar disorder na nagdudulot ng mood swings sa pagitan ng matinding saya, kilala rin bilang mania, at kalungkutan. Ilang brand names ng lithium ay Priadel, Camcolit, Lisconum at Liliquid. Sa loob ng mahigit 60 taon, ang mga gamot na to ay nagpabuti sa buhay ng maraming individual na nagdurusa sa bipolar disorder. Bagaman ang lithium ay maaring maging isang lifeline para sa pagpapatahimik ng mood, hindi maaring baliwalain ang epekto nito sa mga bato. Ang matagal na paggamit ng lithium ay maaring humantong sa ilang malubhang problema sa bato, kabilang ang parehong acute at chronic kidney disease, gayon din ang kidney cysts. Sa simula, ang pinsala sa bato mula sa lithium ay maaring reversible, ngunit maaari itong maging permanente sa paglipas ng panahon. Ang pangunahing problema sa paggamit ng lithium ay isang uri ng diabetes na nauugnay sa pinsala sa bato na tinatawag na nephrogenic diabetes insipidus. Hindi ito ang tipikal na diabetes na sanhi ng mataas na asukal sa dugo. Sa kondisyon na ito, hindi makatugon ng maayos ang iyong mga bato sa isang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone o ADH na kumokontrol sa balanse ng likido. Ang resulta, maaaring makaranas ang isang tao ng sobrang pagkauhaw at sobrang pagpunta sa banyo. Sa mga bihirang kaso, ang matagal na paggamit ng lithium ay maaring humantong sa end-stage renal disease o ESRD. Kabilang sa mga sintomas ng problema sa bato mula sa lithium ang sobrang pag-ihi at pagkauhaw, madalas na pag-ihi sa gabi, at mga palatandaan ng dehydration tulad ng mababang presyon ng dugo at mabilis na pagtibok ng puso. Sa mga malubhang kaso, maaari itong magdulot ng mga pagbabago sa mental status. Bukod pa rito, ang lithium ay maaring maging sanhi ng paglabas ng sobrang sodium ng mga bato, isang kondisyon na kilala bilang hyponatremia. Ang biglaang hyponatremia, kung saan mabilis na bumababa ang antas ng sodium sa loob ng wala pang 48 oras, ay maaring magdulot ng malubhang problema kung hindi magagamot, kabilang ang life-threatening muscle breakdown sa myelitis, matinding pagkalito, seizures, coma, at kahit kamatayan. Kaya ang mga pasyente ay dapat magpanatili ng regular na dieta
na may sapat na asin at likido habang umiinom ng lithium. Bukod pa rito, kapag umiinom ng lithium, mahalagang tukuyin ang angkop na dosis, magkaroon ng taunang pagsusuri ng dugo upang suriin ang antas ng creatinine at humingi ng tulong medikal kung may mali. Maaaring makasama ang lithium sa maraming paraan, hindi lang sa pamamagitan ng pinsala sa bato. Kaya bago simulan ito, ipaalam sa iyong doktor kung meron kang problema sa bato, puso, thyroid o paghinga, Addison's disease o Brugada syndrome. Dagdag na payo para sa maingat na paggamit. Naghihinala ka ba na ang iyong gamot ay nakakaapekto sa kalusugan ng iyong bato? Mahalagang humingi ka agad ng payong medikal. Ang mga sintomas ng kidney failure ay maaaring hindi halata sa simula, ngunit habang lumalala ang kondisyon, mas nagiging kapansin-pansin ang mga palatandaan tulad ng pagbaba ng ihi, pamamaga sa mga binti, paghingal, at matinding pagkapagod. Kung hindi magagamot, maaaring maging life-threatening ang mga kahihinatnan. Tiyakin natin na matatandaan mo ang mga sintomas na ito upang malaman kung kailan kikilos. Kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na tinalakay sa video na to, regular na suriin ang iyong kidney function gamit ang mga pagsusuri na kinabibilangan ng blood creatinine levels, glomerular filtration rate o GFR, at mga pagsusuri sa ihi para sa protina. Nakakatulong ang tamang hydration sa iyong mga bato na maglinis ng sodium, urea at mga toxins mula sa katawan na maaaring makabawas sa epekto ng mga nephrotoxic drugs. Magkaroon ng kamalayan sa mga posibleng interaksyon sa pagitan ng iyong mga reseta na maaaring makaapekto sa kalusugan ng iyong bato. Ibahagi ang lahat ng iyong kasalukuyang gamot sa sinumang healthcare provider na nagre-reseta ng bagong gamot. Mahalaga ang mga gamot para sa paggamot ng iba't ibang kondisyon sa medisina. Gayunpaman, ang ilang gamot ay nagdudulot ng malaking panganib sa kalusugan ng bato at dapat gamitin ng maingat, lalo na sa mga individual na mayroon ng kidney disease o sa mga may predisposisyon sa kidney disease. Ang antibiotics, NSAIDs, diuretics, proton pump inhibitors, ACE inhibitors, antiviral drugs, at lithium ay may potensyal na makasira sa kidney function sa pamamagitan ng mga mekanismo mula sa direktang toxicity hanggang sa mga epekto sa renal blood flow at electrolyte imbalances. Para sa mga may kidney disease, mahalaga na iwasan o maingat na pamahalaan ang paggamit ng mga gamot na to. Dapat makipagtulungan ang mga pasyente ng malapit sa mga healthcare providers upang pumili ng mga paggamot na nagpapababa ng panganib sa mga bato, nag-aayos ng dosis kung kinakailangan, at regular na sinusubaybayan ang kidney function. Makakatulong ang isang malusog na pamumuhay upang mapanatili ang gamot sa pinakamababa. Subukang kumain ng balanseng dieta na may lean protein, prutas at gulay at regular na mag-ehersisyo upang protektahan ang iyong mga bato mula sa anumang pinsala. At kung seryoso ka sa pagkontrol sa kalusugan ng iyong bato at pag-unawa kung paano gumagana ang katawan, tiyaking mag-subscribe ka sa amin, pindutin ang bell icon, at i-on ang lahat ng notifications upang hindi mo makaligtaan ng isang life-saving video. Kung nagustuhan mo ang video na to, naniniwala kami na magugustuhan mo ang video na nasa screen dito. Ibinabahagi namin ang 18 pinakamasamang gawin na maaaring makasama sa iyong mga bato at mga tip upang maiwasan ang mga ito. Magkita-kita tayo doon. Manatiling may alam, manatiling malusog,